is in the air. Of course, this is Miss J together with our host, Mr. Mad. Good morning, sir. Good morning, everybody. This is Mr. Mad, and nandito po kami upang kada Lunes upang magbigay kaalaman para sa inyong kabutihan. And of course, we have here another co-host, Miss Anne. Good morning, everyone. Once again, try listening to us here at Mad is in the Air. At syempre mga kaibigan, ang programang ito ay handog sa atin ng Maligaya Lodge. This is a peace zone, mga kaibigan. Commune with nature. That is Maligaya Lodge. Right there at Dingalan, Aurora. It is a resort and park in Barangay Karagsakan. Meron siyang Karagsakan River, waterfalls, swimming pools, overnight cottages, picnic kubo, playground, organic garden, grotto, pavilion, karaoke. Good for weddings and birthday and any other activities or event you have. Of course, we have here Maligaya Lodge that is in Barangay Davilan with aircon rooms, restaurant, and karaoke. You are safe because this is a peace zone with 180 kilometers away from your place. Laging tandaan ang Maligaya Resort and Park and Maligaya Lodge. Hindi madaling kalimutan kasi isipin lang ninyo Maligaya in Dingalan, Aurora. For any information, just call the Resort Park 579-2144 or 09. The Lodge telephone number is 579-2139 or you may text or call 0921-3049-414, 372-4352 or 65-664-5027. Of course, we also have in Baguio City a residential apartments, transient accommodation. This is the right place for you. Bakit? SD Lodge, a peace zone. Right there in Baguio City. Mga kaibigan, ito ka ba? Pumipila ng matagal? Matinding traffic? Gusot, sira ang forma, makeup at damit. Siksikan sa sasakyan. May pitpitan pa ng katawan. Amoy putok? O ikaw ay amoy utot? At iba pa. Si Miss Anne maingay. Lusong sa baha, ihi ng daga at basura. Biktima ka ba na magnanakaw, snatcher, at riding in tandem? Aba mga kaibigan, madali lang yan. Lipat na. Ngayon na. Sa Makati, mura pa. Of course, yan po ang Makati City Ladies Dormitory para sa male and female lodging. Hanapin lang po ninyo ang 8189 Constancia Street, corner JP Rizal Street, Makati City. Ito po ay fully air-conditioned, fully secured, quiet, spacious, clean, lots of water, accessible, no flood. In Tagalog, ligtas, tahimik, maluwag, malinis, maraming tubig, malapit sa lahat, at hindi binabaha. That's a good news dahil meron siyang electric generator. Kaya mabango, walang amoy utot. Ang kulit. Sabi ko na nga sa inyo, lipat na sa Makati.
Okay. Ano ba yan? Alam niyo mga kaibigan, pasensya na kayo bakit ako ganito. Kasi sumakay ako ng MRT. At talagang lahat ng amoy na yan, naamoy ko kanina. Okay, Mr. Mad, it's your turn. Tama yan, napakaganda ng unang bukas ng ating programa. Ang nabanggit mo ay maligaya. Ito pong maligaya ay sa Dingalan, Aurora. Yes. Ito po ay 180 kilometers. At ang mayor po dito na binabati natin ay si Mayora Zenaida Padiernos. Binabati po din natin ang kanyang mga kosyal at saka mga barangay captain. Ito pong Dingalan, Aurora ay naproklama as a peace zone. Dito po ay walang away, walang violence sa anumang mga taong nagbabangagan tungkol sa mga kanya-kanyang mga ideolohiya. Kaya po ito ay napakagandang lugar. Bisitahin niyo po Dingalan sapagkat ito po ay nasa Pacific Ocean. Kung nakakarating kayo sa lugar na yon, ako ay hindi ko alam na yung pala ay Pacific Coast, yung Dingalan, Aurora. Yan po ay very historical yan lugar na yan. Diyan ho umatras ang mga Hapon noong mga panahon na yon. At diyan po sila naglayag pagpapaalis ng pag-alisan nila ng Luzon. Ayun. Opo. Alam mo sir, napakarami ho tayong mako-connect na mga opisina, no? Baka may mga plano kayong mag-group date o kaya group camping, di ba? Napakagandang lugar ito. And team building, pwede. Yes, oo. At saka ito ang SD Lodge na matatagpuan naman, of course, in Baguio City. Ayan. Ang SD Lodge po mga kaibigan ay isang residential apartments, transient accommodation. Kung gusto ninyong magyakapan, maganda rito ang lugar na to. Maginaw dyan. Malamig, yes. At meron po siyang private deep well water system, ample parking space and wide garden, terraces, mini park, mineral water and station, laundry. Naku, hanapin lang po ninyo ang number 14 Yangko Corner, Lowback Road, Barangay Holy Spirit. Sa mga nais magtanong, maaari ho kayong tumawag sa 986-5381. In Baguio City, 074-446-5784. At ang kanilang mobile number ang 0932-4222-514. Okay, sir. Miss J, nabanggit mo yung Baguio. Ako ay galing lang doon kahapon. At dahil sa pagkakataon na ito ay nais nating batiin yung ating minamahal na Mayor Dumogan, Mauricio Dumogan ng Baguio, lahat-lahat po ng kanyang mga kosyales at mga government officials na nagtaguyod nitong napakaganda at napakakilala na sa buong bansa na kapistahan. Ito po yung Panabenga. Na tinatawag Panabenga. nila. Mr. Matt, tanong ko lang, uso pa ba doon yung mga nakabahag? Uso pa. Ako mismo ay sumasayaw doon na nakabahag din. Ito yung kanyaw. Ito yung Ayun. pag nagkakanyaw sila, pinikpikan, tinatawag nilang pinikpikan. Yung bagang manok na hinahampas nila hanggang sa mamatay. Ito ay isang pinakamasarap na pagkain nila doon. Ang tawag na ay pinikpikan. Ba't gano'n ang ginagawa nila? Ba't kailangan nila ihampas yung... Yan ang hindi ko rin maintindihan sa kustumbre dyan. Tradisyon yan no? Yan ang kanilang ginagawa at saka yung kumakatay sila ng baboy na buhay at sinasaksak nila ito sa leeg at kinukuha nila yung puso. Sapagkat ako ay naging isang witness dyan, sapagkat alam mo, nabanggit na rin lang naman natin. Gusto ko rin magpasalamat at manawagan sa aking mga katribo. Ayun. Alam mo, Miss J, ako ay igorot na rin. Ayun. Kababayan mo pala si Rolly Lakay Gonzalo. Oo. Ayun, di ba? Tagaroon din siya. Kasi noong mga nakaraang panahon, ay ako ay binansagan nilang Apo Apid.
Etong Apo Apapayid ay isang matandang igorot na sa Tagasagada. Sa aming baryo, ang aming barangay ay Barangay Bugang. Ako ay nagpapasalamat at ako'y yinakap nila bilang isang katribo at isinalin sa akin yung pangalan ng elder, yung elder nilang igorot na Apo Apapid. Kaya ang pangalan ko sa igorot ay Apo Apapid. Apapid. Ayun. Kaya nais ko rin batiin kayo dyan, mga aking mga katribo sa buong Cordillera. Alam mo, 10 ang probinsya sa Cordillera. Yan yung Abra, Mountain Province, Bondo, Kalinga, at iba pa. Yan po ay isang lugar na iba ho ang kanilang ugali, iba ang kanilang history, iba ho ang kanilang mga salita, ang kanilang kostumbre. Kaya napakaganda hong lugar yan. Ako po ay yung aking tribo ay taga Sagada. Napakagandang lugar. Ito rin ay ito ang unang-unang peace zone na aming kinopya at dinala namin sa Dingalan, Aurora. At itong peace zone ay nadeklara yan sapagkat sa alang-alang ho sa taong bayan. Dahil lang sa mga nag-aaway-away na mga grupo na iba-ibang ideolohiya na nagkakaroon ho ng violence sa mismong bayan. Kaya ang taong bayan po ay nagsama-sama, nag-usap-usap, kasama ang gobyerno at yung kaliwa, yung mga tiga-bundok, at sila ay umupo at nagkaroon ng kanilang pagkakaunawa na kung maaari ay dito sa lugar na ito ay walang awayan. Ayun. Kaya po, pamula noon, dumami ang mga turista, umangat ho ang hanap buhay sa parte ito ng Cordillera. Ito po ay ginawa namin sa Dingalan, Aurora, sapagkat sa Dingalan din po, katulad ng mga bansag nung araw, takot ang taong bumisita sapagkat ang akala nila ang lugar ay violente. Maraming pataya, maraming bakbakan. Kaya po ito ay nadeklara na namin at ako'y kasama po ron. Pinagpalad akong kasama sa pagtatayo ng peace zone Ayun. sa Dingalan. Ayun. Alam mo ba, Mr. Mad, nanggaling na ako sa Kalinga. At ang pagkakaalam ko, Kalinga, Apayaw, akala ko isang word lang yon. Magkaiba palang lugar yon. Magkaiba, oo. Magkaiba. Ibang tribo din yon. Maraming mga tribo dyan, iba-iba. Iba-ibang kostumbre nila. Ayun. Pero alam mo, nakita ko parang mga tao dun sa inyo, mga English speaking eh. Bakit ganon? Oh, kasi ang nauna doon mga misyonaryo eh. Makikita mo may mga igorota na mapuputi, no? Kasi mga misyonaryo, mga nandoon na nauna ron na nagtayo ng mga kanya-kanyang Christian churches. Oh. Ngayon madugtungan ko lang nung nagwagi ang peace zone sa Dingalan, Aurora, sa aming lugar, ay naimbitahan ho din ako na magpunta sa Real Quezon. Ang Real Quezon ay kaduktong lang ng Dingalan, dadaan ka sa Nakar, dadaan ka sa isa pang bayan, tapos sa Real. Ang Real din ay nagdeklara ng peace zone. Ayun. Kaya ginagamit ko rin tong programang ito upang sapagkat ako po ay pinagpalad din na basagan nilang isang tourism consultant. Ayun. Kaya po gusto kong ipahatid sa lahat ng nakikinig, lalo na ngayong summer. Marami ho mga tiga Maynila at mga kusasaan lugar dito na nais maghanap ng ibang lugar na mapupuntahan. Oh, alam mo ba, Mr. Mad? Napakalaking bagay na ginawa mo to kasi una-una, no? Akala nila Tagaytay lang yung magandang lugar eh, di ba? Yun. Ngayon, meron palang maligaya na kung saan ay makikita natin sa Dingalan, Aurora. Maganda yan kasi alam mo, kailangan mo talagang ipaliwanag eh. Kaya pala ikaw, ang advocacy mo, yung Mad is in the air, no? Nakita ko yung kahalagahan na ginagawa mo kasi nakita mo yung mga yung buhay-buhay na gusto mo lahat ng tao ay makinabang, hindi yung iilan lamang.
Ang galing Eksakto, mo, kaya ah. mahal kita, Miss J. Kuhang-kuha mo kung Ang bakit galing mo. nandito tayo sa Mm-mm. programang ito at isinisiwalat natin ang mga kaunting karanasan natin at ang ating mga ideya, yung mga nakikita natin hindi tama, ay gusto natin mo na mas i-correct. kinapapano isatuwid. Oo. Ayun. Oo. Hindi, tsaka kanina kasi, di ba, off the air, nagkwentuhan tayo. Sinabi mo na masyado ang concern mo sa mga magsasaka. Alam mo, yung mga ganyang kasabihan gustong-gusto ko yan. Kasi wala namang nakakaalam niya kung hindi ka taga ron, di ba? Tama. Yun. Oo, oo. Yung magsasaka po, ako ay magsasaka rin, hindi naman sa Yan. ako'y kung ano pa man. Ako ay magsasaka rin. Ako rin ho ay nagtatanim ng palay at bigas, kamatis. At yung nakaraan po, kami ay nagtanim ng sibuyas. Ang problema po ng mga magsasaka, unang-una, ay yung napakamahal na mga binhi. Pangalawa, ang magsasaka ay walang mapuntahan para makautang kredito. Ang nauutangan po lahat yan ay mga money lending, mga private lending na umaabot sa 20%. Ang magsasaka ho ito. Ang magsasaka ho, kadalasan, karamihan ay talagang dukha at pahirap sapagkat ang kanilang 5 hektarya na pinamahagi ng DAR, kuminsan ay hindi nila matustusang taniman 5 hektarya sapagkat wala silang kakayanan. Ayun. Kaya minsan, ang natataniman lang nila ay 1 hektarya. Sa hirap ng ipagpalagay mo na naranasan na nilang makapagtanim at sa loob ng 4 na buwan ay umani na ng sibuyas. Ang sibuyas pag-ani mo, ang mahirap ay sabay-sabay. Ngunit, hindi bali sana sabay-sabay ang ani niyan. Ang problema ay yung napaka-talamak na ito talaga dapat pugutan na ng ulo lahat ng mga smugglers. Kasi yan ang pumapatay sa ating magsasaka. Yan ang pumapatay sa ating industriya. Kung matatandaan niyo po, meron tayong 5 tinatawag na institutional export product. Ito yung asukal. Wala nang asukal. Bigas. Pangalawa, mais. Wala na rin mais, no? Oo. Wala na. Yung mga traditional export products na agrikultura ay nawala na ho yan dahil doon sa tinatawag nilang DAR, no? Yung agrarian reform. Okay. Mr. Mad, sandali Ang lang ha. saging ba meron pa? Mamaya natin pag-uusapan yan. Bigyan muna natin yung ating caller sa line 2. Hello, good morning po. Hello? Good morning? Hello? Ayan, nawala na. Nainip. Tawag na lang po uli kayo. Kasi, bali, dinirekta na ho natin yung mga caller dito para at least pagbukas ho natin ng telepono, ay tuloy-tuloy na kayo makapagsalita. Okay, tawag na lang po uli. Okay, sige sir. Kaya, samantalay ko pong batiin yung ating mga katribo sa Cordillera, si Mr. and Mrs. Ignacio Tangan, at saka si Julie Nangyan, Federico Gandan, Alfredo Amoy, Julian Amoy, Wilfredo Ngamet, Dionisio Wanget, at saka sila Architect Wendell Aplaten, Mrs. Aplaten, at yung mga si Murphy Maspil, yan po ang aming kapitan, at saka si Julieta Sagon, yun din po ang aming kapitan, at si James Bagsingra, yan po ay aming kapitan sa Mountain Province. Binabati po natin sila. At sana po ay ipagpatuloy ninyo. Alam nyo, Miss J, Opo. sila ang tumutulak ng movement against dynasty dito sa kanilang lugar. Sapagkat lahat po sila walang kaduda-duda na naniniwala na tama na dapat ay wakasan na ang political dynasty. Okay, pansamantala, bigyan muna natin ang ating paalala. MAD is in the air over DWBL 1242 kilohertz at 11 o'clock in the morning to 12 noon every Monday. Now we have our Facebook account,
Facebook.com/MadIsInTheAir. How about Twitter? Twitter.com/MadRadioPH. Our email address is madradioph@gmail.com. We have our Ustream. It's DWBL-AM1242KHZ. Blogspot.com. Miss J? This portion was brought to you by Commune with Nature, Maligaya, Dingalan, Aurora. This is a resort, a park in Barangay Karagsakan. And of course, we also have the SD Lodge Peace Zone. Of course, right there in Barangay Davilan, a peace zone with 180 kilometers away. Yes. At syempre mga kaibigan, naku, napaswerte natin. Sabi nga po, ikaw ba? O ako ba? Ito ka ba? Pumipila ng matagal. Matinding traffic. Gusot, sira ang forma, makeup at damit. Ako yan. Siksikan sa sasakyan, pitpitan ng katawan. Amoy putok, utot, at iba pa. Sila yan. At syempre, sabi nga, ikaw ba'y lumulusong sa baha? Sa ihi ng daga at basura. Biktima ka ba na magnanakaw, snatcher, at riding in tandem? Aba, kung yan ang problema mo, kapatid, lipat na, ngayon na, sa Makati, mura pa. Saan yun? Sa Makati City, Ladies Dormitory, Male and Female Lodging. Matatagpuan sa 8189 Constancia Street, corner JP Rizal, Makati City. Meron siyang electric generator at mabango. Yan. Hindi lang siya mabango. Fully secured, quiet, spacious, clean, lots of water, accessible, no flood. In Tagalog, ligtas, tahimik, maluwag, malinis, maraming tubig, malapit sa lahat, hindi binabaha. Kaya ano pang kailangan natin? Lipat na. Ngayon na, dahil sa Makati, mura pa. Okay? Back to you, Mr. Mad. Tama yung nabasa mong advertisement na yan. Sapagkat ngayon, nagkakagulo na ang Metro Manila dahil sa inumpisa na yung napaka-13 proyekto yata. 17 projects, sabay-sabay. Tayo po mga kababayan ay huwag mabahala dyan. Yan po ay kailangan ng taong bayan. Yan po ay ginagawa ng gobyerno upang lunasan ang napakatinding gimbala nito sa mamamayan. At alam niyo po, dahil dyan sa traffic na yan ay ilang bilyon araw-araw ang nauubos po ng ekonomiya. Ito po sa oras ng tao, sa gasolina, sa mga repair ng mga sasakyan, sa mga pagkasira. Pag sinama-sama po yun, dapat tama ho yun. Kinukompute ho lahat yun eh. Ay lumalabas yan, bilyon-bilyon ang nawawalang pera sa atin. Ngayon, ang gobyerno, ay ito ay gumawa ng tama, so man nasa sa panahon o hindi, ay tama ho na dapat nilang harapin ito. Yun. Tama ba na sabay-sabayin nila itong 17 proyekto? Alam mo, Mizaan, ang alam ko dyan, no, yung mga proyektong yan ay hindi ngayon ginawa yan. Yung pag-aaral na yan ay maaaring mga 10 taon na nakakaraan. Matagal na. Na pinag-aralan yan. Okay. Pangalawa, lahat to ng magandang isipan ilinagay dyan. Opo. Ang pangalawa dyan ay isang kukuha ng pondo. Yun. Isang pinakamalaki. Ngayon, nagkataon-taon na yan ay bumagsak sa panahon na ito. Tamang-tama na dapat nilang gawin na. Ayun. Kaya walang pwede ring mag-question na bakit yung pinagsasabay-sabay yan. Ang tanong, pagka tinanong ninyo yun, bakit pinagsasabay-sabay? Ang tanong naman sa inyo ay kailan pa ang gusto nyo? Yun. Diba? Tama kayo dyan. Kaya po yung pagpapaganda, pagde-develop ng ating bansa, siguro maganda matuwa na tayo.
Kasi kung hindi nga naman gagawin, baka kung sana naman mapunta yung pondo. Ano yung Yun better, yun. better than nothing? Yes. Oo yes. naman, better than nothing. Yes. Kasi sabi nga po kung, di ba, minsan pag tayo may mga aksyong ginagawa, hindi bukas, kailangan ngayon na. Bakit pagpapabukas mo pa? At saka, konektado yan, no? Konektado lahat yan. Alam mo, meron ngayong issue na napakalaking issue. Ito yung kay, doon sa governor yata, Cojuangco, sa Tarlac. Ito yung pinutol niya lahat ng malalaking punong kahoy sa highway. Pinaputol niya. Ay may batas talaga dyan na bawal pumutol ng punong kahoy. Yes, yes, At meron kang parusa dyan. Pero pag napakinggan mo yung governor na yon, ay magkakaroon ka ng simpatiya. Ako po ako na naman, Miss J. Okay Pasensya lang ka yan. na. Ako Okay po lang isang environmentalist din, Mahigit ito, ilang milyon ang naitanim kong puno. Kaya naiintindihan ko ng kaunti yan. Ang side ni Cojuangco na matagal na binabatikos na akong pinapanigan ko naman sapagkat naiintindihan ko ang importansya ng pagpuputol niyan sapagkat ang sabi niya ay wala naman di sa lugar. Tama rin ho yun kasi tinanim to 40 taon na yata nakakaraan. Oo, tama. Kaya ngayon, nung 4 na taon na nakakaraan, isang kotse lang nakakaraan nun. Ngayon, ilang libong kotse na Ay, nakikinabang. ang nakikinabang. Ayun. Kaya dapat putulin na talaga at gawa na ng tamang highway. Total na nakalagay naman kung saan dapat ilagay yung mga puno. Ayun. Pero Mr. Mad, may naalala tuloy ako na dahil sa puno na yan. Yung dating si MMDA Chairman Bayani Fernando, hindi niya pinutol ang puno. Hinukay niya. Buong buo niyang kinuha. Inilipat. At inilipat. Yun ang magandang estilo rin yun. Hindi, alam mo, Miss J, iba-ibang klase puno Sa May bagay. puno na sabog ang ugat talaga Ayun. Nakakalat ang ugat. Yung sinasabi mo, yan tawag dyan binoball. Opo. Bowling, katulad ng palm trees. Mm. Ang ugat niyan ay buo Buo, tabi-tabi yan Kaya pwede mong hukayin, pwede mong balutin, at pwede mong i-transport. I-transfer. Yan ang makikita mong ginagawa ng mga subdivision, yung mga Ayun. malalaking palm tree na transport. Ang acacia hindi pwede. Oo, sabog ang mga Naka-sprawl ang roots niya Oo. Okay. Hindi, pero yung nakita kong puno na sinasabi ko, nakikita ko ngayon dun sa Pasig na ang ganda-ganda. Okay. Marikina. May mga punong pwedeng gawin yon. Yes, Meron yes. punang hindi pwede. Kaya alam mo, ang masasabi ko dito sa DNR, dapat talaga klasi-klasihin nila kasi yung Ano yun? batas, Oo. yung batas na yon ay medyo Komplikado. kung minsan ay hindi tama. Ayun. Oo nga naman, tama. Case-to-case basis dapat. Kasi sa totoo lang, kung sinasabi ni Mr. Mad na ito'y may malaking abala sa lugar na pinagtamnan, natural tayo, tumutubo tayo, dumadami tayo di ba? Tama, oo. At dumadami rin yung mga pabahay, di ba? Nagkakaroon ng kalsada, nadadagdagan. Kung natapat nga naman yung puno doon sa kalsada, alangan namang hindi mo tanggalin yon, di ba? Pero sana kapag nagtanggal sila ng mga puno, magtatanim sila ng kapalit. Dahil kasabay yun. Kasabay yun. oo. Oo, ginagawa Okay. yun. Ginagawa yun. That's Ginagawa. good. Alam mo ang problema, lalo na sa amin sa Aurora, Dingalan, ito yung illegal logging. Okay. Nakita mo? Ang DNR, napaka-stricto nila dito sa mga maliliit na ito. Ilan lang to? Palagay mo na 100. Pero walang nakakaalam, kung di yung mga political dynasty lang, kung paano dapurakin na mga ito ang ating kayamanan sa mga kabundukan. Ito yung talagang they are raping the forest. Kaya makikita niyo po sa statistics, ilang milyon na lang ang meron tanim na na punong kahoy. Nakita niyo, doon hindi sila stricto. Dito sa mga ganitong lugar na kitang-kita nilang may development na kailangan, ay dito sila stricto. Bakit nga ba? Kwarta lahat, kwarta. Hindi naman sila gagawa ng hindi nila pagkakakitaan. Ayun. Hanggang ngayon, hindi nila masupil yan sapagkat nakakabit na rin dyan ang political dynasty. Tignan niyo mga probinsya na dinapurak na ang kalikasan. Kung hindi, ang namumuno dyan ay puro political dynasties. Hindi pwedeng hindi
maputol ang puno dyan sa isang barangay dyan na hindi alam ng congressman, hindi alam ng governor o hindi alam ng mayor. Yes. Alam nila ho yan lahat yan. Katulad dyan ng kung droga. Pagka may droga na hulihan ka sa lugar mo, hindi pwedeng hindi mo alam. Kaya lang, alam mo ng Pilipino, hindi natin maintindihan kung paano nilang Hindi. natatanggap yan. Ang Pilipino kasi minsan, no? Ewan lang natin, di naman yata lahat. Kampi-kampi. Oo. Kaya sila nagkakampi-kampi kung lahat sila opisyal at magkakamag-anak pa. Yun ang problema. And what is so scary naman dito, ang flash flood. Ang apektado ang mga tao. Correct. Hindi, lahat ho yung kalamidad na yan ay nangyayari sa ayaw mo at sa gusto mo. Ang masama lang dito, pagka nawala na, proteksyon ho lahat yan sa sa kalamidad yung mga bakawan na yan. Pagka tinanggal mo ang bakawan, wala na sasangga sa alon, sa flash flood. Kita mo kung paano nilang dapurakin yung mga bakawan. Wala na ho sasangga sa sa calamity. Ayun. Doon pala nag-cause ang problema. Oh. Okay mga kapatid, bago natin pagpatuloy, Mr. Mad, naku, marami ka palang alam dyan ha. Sa puno tayo mag-uumpisa. At syempre, mamaya ho, marami pa kami itatanong sa inyo. Okay, bigay muna natin si Miss Ann para sa ilang paalala. Ay, yung mga gusto po mag-react or gusto magbigay ng suggestion, no? You can call us up at 631-2646, 631-2647. Now, Maddie's in the Air is being aired over DWBL 1242 kilohertz, 11 o'clock to 12 noon every Monday. Now, we have our Facebook account, facebook.com/MadIsInTheAir. Twitter, twitter.com/MadRadioPH. Our email address is madradioph@gmail.com. About our streaming, you can listen to us at DWBL-AM 1242 kilohertz. No, I'm sorry, wait. It's DWBL-AM 1242 KHZ. Blogspot.com. Miss J? Pareho din yun, sis. Kilohertz. Okay na yun. Hindi kasi, dapat i-mention mo every, pagka sa Ustream. Okay. Okay, Mr. Mad, no, natuwa ako dahil marami ka palang alam sa mga puno, no. Gusto ko lang malaman, ano po ba yung puno, anong pangalan ng puno na sinasabi nilang kapag ito ay nakatanim, malaking tubig ang nakokonsume niya, makukuha niya. Yung para bang, siguro maganda itanim to lalo na doon sa mga bahaing lugar. Anong pangalan ng puno na yun? Yung lahat ng puno ay nag-iipon ng tubig. Mhm. Yan kaya bawal talagang pumuto ng puno. Oh, pero Mr. Mad, meron akong narinig kamakailan, yung pangalan lang ng puno gusto kong makuha eh. Yung mas maraming tubig ang nakukuha niya. Hindi ko alam yung species na yan eh. No? Okay. Ang alam kong species naman ay yung kabaliktaran yan. Yung puno naman na napakalakas sumipsip ng tubig. Ayun nga po. Yun ang kailangan ko. Yung sumipsip ng tubig. Oh, Kasi yun. lahat ng puno ay umiipon ng tubig yan eh. Yeah. Kaya nga yung mga ating imbakan ng tubig, ang paraan dyan ay taniman mo lahat ng puno sa paligid doon. Yun. Oo. Para lahat ng puno naiipon ng mga puno at yun ay naiipon ng tubig. Ang sinasabi mong species yung Gmelina. Jimmy yun. Gmelina, Baka yun oo. nga yun. Oo. Ito yung fast-growing tree. Na ito ay ginagamit ito pagkasapa na yun, kunyari swamp, yung lugar mo at useless, walang pakinabang yung lupa. Taniman mo ng Gmelina trees at yun ang mabilis sumipsip ng tubig. Ayun. Hindi, ang mangrove mga bakawan yun eh. Ang mangrove ay tumutubo yan. Yan yung tumutubo dyan yung mga bakawan. Kung tawagin, ito yung talagang hardwood. Ito ay nasa coast, nasa pangpang ito ng dagat. Nakikita mong berdeng-berde at makakapalang dahon.
yan ang mangrove. Yun ay dapat proteksyonan yon. Ito yung mga ginagamit na kahoy na ito, ginagamit sa release ng tren. Napakatigas na kahoy ito. Yung in between, no? Oo, ngayon, Ayun. ang ginagawa nila, nagta-transplant na uli sila sapagkat yung calamity, katulad sa kabundukan, kaya ho naman may erosion. Dahil tinanggal na nila yung puno Yes. Kaya pagka ulan noon, Miss J, Mm-mm. lupa na kaya yung kaingin, bawal na bawal yon, yung kaingin. Yung ginagawang mga charcoal. Oo, Diba? yung mga pagka dinapurak na ng mga illegal loggers, yung mga kapunuan, may mga natitira mga maliliit na puno. Papasok naman dyan yung mga mahihirap na magsasaka at puputulin nila, uulingin nila yan upang yung lupa na yon ay mataniman na nila ng gulay. Kaya dapat total ban. Oo, no? Total ban, Mm-mm. dapat talaga. Yung kaingin ba dun sa lugar ninyo ay madalas gawin? Madalas magreklamo. Pag nakita mo may mga usok na sa kabundukan, sa kagubatan, nagkakaingay na yon. Ibig sabihin, pinuputol na nila yung mga punong kahoy at ginagawa na nilang uling. Hanggang ngayon dapat banned yun. Dapat ipagbawal talaga. Pero sa amin ngayon, hindi na inalsa nila yung ban kasi yung nakadaan na yoling, katulad ko, ang puno ko mga mahigit 1,000 na tumba. Mangga, daan-daan ng sayang mga yung mangga pala yung tumbala, puno. talagang bunot. At magtataka ka sa lakas ng hangin. Nangilanda. Yung mga malaki pa sa katawan ko, yung mga saka bali. Yung mga poste ng, Miss J, yung mga Grabe. poste ng Meralco, bali. Hindi Teka, yung, yung mga halaman ay marirehab pa ba yung mga punong yon? hindi na, bali na eh. Bali na, Oo, okay. yung mga iba na bubunot, yung mga mangga, natutumba. Yon, hindi mo na marirehab yon, hahayaan mo na lang na manatiling gano'n yun. Pero yung mga balina, yun na ngayon ang ginagawang uling. Okay. Ayun. Napakarami nun. Pero dun sa Mr. Mike, dun sa mga puno mo na halos 100 na puno na nasira, anong ginawa mo dun? Uling. Wala kang magagawa. Siyempre, gawin mong pera yon. Ngayon, naghahanap ako ng livelihood. Okay. Nagpunta nga ako sa Baguio kasi ang gusto ko sana, imbes na iuling ko, at maiparty ko na rin sa inyo mga kababayan na nasa lanta ng Yolanda. Marami akong kaibigan dyan na lalo na sa Hain, sa Santa Rosa, na talaga dapurak. Ang gawin natin ay yung carving. Kumari, kumuha tayo ng mga wood carvers. Ay, oo, maganda yan. Kumuha tayo hanggang ngayon naghahanap ako ng mga wood carvers na gumawa ng mga carving, yung mga estatwa, kung ano-ano. Marami yan sa Tayuman. Sa Paite. And also sa Paite. Oo, ang dami yan. Kaya yun kung may mga nakikinig sa inyo, kami bukas livelihood yan, trabaho yan. Gawin natin yung mga rebulto, kung ano-ano mga bagay-bagay. I was about to tell you that. Oo. Naunahan mo ako, sir. Yun. Or yung mga benches, yung mga ano ba yun? Yung gano'n, Furniture. Ayan. Yung puno ba ng mangga pwedeng gawing furniture? Maganda ba yung kahoy? Hindi ka tigas ang mangga pwede eh. rin. Pero hindi masyado? Pwede. Pero hindi masyadong pinagagamit yon. Pero pwede yun. Ang akasya, kita mo sa Baguio, akasya, ginagawang ganon. Pero ngayon, wala nang masyadong hardwood tayo, wala nang halos nara. Sapagkat yan unang-unang dinapurak yan Panahon pa ng Ninakaw. panahon pa ng galleon. Talagang ninakaw na ng mga Espanyol yung Ayun. nara. Ay, maswerte ako. Merong nagregalo sa akin. Puno ng acacia na ginawang table, center table. Yun ngayon yung table ko sa bahay. Kaya swerte ko. Di ba? Marami yan. Ang bigat nga lang, mabigat lang, no? Kahit maliit na table Marami ngayon siya. nakakalat na ganyan. Oo. Punta ka lang sa akin, bigyan kita ng isang barko niya kung gusto mo. Ay, huwag naman. Dami ako. Isang barko. Kaya ako sinabi yon. Dahil talagang nadapurak ang ating kalikasan nitong bagyong to. Napakaraming nasira. Ganon. Maganda yan, sir. Sana, Mr. Mad, minsan nga magdala ka dito. Baka, alam mo, marami tayong mga friends na gustong bumili ng ganon.
Pagbitbit ka rito sa Metro Manila. At ipopost natin yan. Kasi actually, yan yung mga dapat nating makita na ganyan ka-creative ang mga Pilipino. Lalo na sa lugar mo. Di ba? Ang problema natin, dahil sa katagalan ko naghahanap ng mga ganyan. Siyempre, ako'y nag-iibang bansa din. Ako'y inggit na inggit sa Thailand. Ayun. Sapagkat sa Thailand, makikita mo sa lahat ng kanto, ay meron silang With curvings na nakikita artifacts. ko dun eh. Oh. Meron silang artifacts. Oo. Sari-sari. Kahit na anong buto o bato, ginagawa nila into a form of art. Yes. Creative kasi sila. Yun, Oo. Ang Pilipino, Nakakita ko ng ganyan, yung mga sopa. lahat ng Oo, bagay. lahat. Pag nakita mo mga pira-pirasong sanga ng puno, gagawin nilang art. Tapos binebenta nila. So, ang ibig ko sabihin, ang wala sa atin ay yung mga artisans. Ayun. Ang walang palagay kong nakaligtaan natin ay yung artisans. Ang artisans na carvers na meron tayo ay yung sa Paete. Sa Yun lang. Paete. Oo. Sa, Pero Mr. Mad, hindi mo lang alam, sa bilangguan, ang dami niyan. Ang dami niyan. Meron, pero hindi katulad ng sinasabi kong Thailand. Halos lahat ng bayan ay meron sila mga artisans. Saka doon yung mga puno lang ginagawa na nila Alam mo, ng Miss J, yung design. image. Yeah. Yung design. Nakapunta ako sa Baguio. At nakita ko yung totem pole ba na nabibili mo sa Canada. Opo. Doon pala ginagawa sa Baguio. Ayun. Oo, yung mga oso, yung mga ganon, mga figure. Tapos yun ine-export nila sa Canada. That's good. Oo, pero kokonti lang yon, kokonti lang. Kaya ang dapat, ewan ko kung sino dapat mag-asikaso nito sa gobyerno, ay magsanay sila ng mga artisans, Correct, yung mga carver. Nakita mo ang carver sa Italy. Di ba? First class, pati yung mga Last yung Supper, para bang diba? nakikita mo na yung tinangay ng hangin na buhok ng isang estatwa. Yes. Kita mo yung curvature. Wala tayong ganong talent. Alam mo ba, Mr. Mad, yung sinabi ko naman sa bilangguan, kasi napadpad tayo banda sa Bikutan. Marami pala dong livelihood program sa loob, Nakita natin yung ultimo yung mga bote ng mga soft drink, Oo. ginagawa nilang base, ginagawa. Ngayon, alam mo kung ganyan rin lang na meron pala silang livelihood sa loob, siguro pagdating sa yung mga creative, ang dami doon. Ang dami magagaling. Marami, pero silang ang magagaling hindi doon. naman sa ako pinupulaan ko, Oo. pero kulang sa artistic value. Ako lang pa. Oo. Oo, yung sa kagandahan, sa presentasyon, makikita mo naman yung, So, familiar ka rin pala doon. oo, Ayun. Kala ko hindi eh. Na ano ka lang, nasuggest Kailangan ko pa ng lang. konting pag-aaral eh. Nasuggest Kasi ko lang. ang art kasi, pinag-aaralan din yan eh. Oo. Alam mo sa Bilibid, diyan ako bumibili ng parol eh. Yun. Okay. Oo, gaganda yung mga gawa nila. Pero kulang. Kulang pa rin. Alam mo? Bibili ka lang doon dahil sa, Tulong mo Gusto mo makatulong. nakikibagay ka. Oo. Yes, yes. Pero yung nabibili mo doon ay hindi talaga makukumpara doon sa talagang ginagawa nilang may, For commercial. may Ayun. artistic. Dapat kulang tayo sa ganon. Alam mo, Mr. Mad, naalala ko nung elementary ako, kasama yan sa namin sa subject namin, yung paggawa ng ganyan. Bakit hindi gawin ng DepEd na i-adapt to na isang parang homeroom, isang subject na merong ganito. Alam mo, parang ang ganda na meron tayong mga ganyang klaseng bata, 'di ba? Hanggang Dapat. sa ma-develop May subject sila. naman silang arts, kaya lang medyo nababawasan ang Yun oras nga for eh. that. Hindi, alam mo, kahit yung isang oras lang na meron talaga nakatutok for that. Kasi actually, marami ako nadidiscovering mga kabataan. Kasi actually, yan sir ang hinahanap ko eh. Yung mga something na hindi madalas nating makita sa paligid eh, di ba? Yung mga kabataang marunong gumawa ng ganyan. Ang tingin ko sa kultura natin, maliban sa ang kultura natin ay kultura magnanakaw, masama mang sabihin, magnanakaw. Kaya kita mo naman kung paano nakawan ngayon mga mismong mga napakataas, napakayaman ng mga tao ay magnanakaw pa rin, Yun ang At hinaharap pa sa publiko. Ang Pilipino kasi, nung simula pa, tinawag na magnanakaw eh. Kaya nga ang tawag nung una sa atin, Ladrones Island eh. Island ng mga magnanakaw eh. Dahil sa
Noong simula pa, ang Pilipino gusto yung yumaman kaagad eh. Nang walang hirap. Oo. Ayun. Kaya nagkukulang tayo sa pasensya ng pagka-carving. Yung mga maliliit na bagay na pagtsatsagaan mo. Ayan. Hindi natin nakikita yung value na yung long term noon ay yun ang makakapagpaunlad sa buhay mo. Ang gusto natin kaagad ay Instant money. katulad ng kahoy, ang gusto natin kaagad iuling. Dahil Pera kaagad. ilang segundo maibebenta mo na. Ayun. Oo. Pero alam mo, magandang practice yan, no? Tama yan, Mr. Mad. Medyo nabuhayin ako ng loob na isa ka pala sa advocator niyan. Yan. Okay, paalala mula kay Miss Anne. Now it is in the air over 1242 kilohertz DWBL. 11 in the morning to 12 noon. Mondays with Mr. Mad. Ano po? At syempre mga kaibigan, isang malaking pasasalamat muli sa ating sponsor ngayong araw na ito, ang Maligaya, no? Maligaya ka ba sa Resort Park? Resort and Lodge. Matatagpuan po natin yan sa Dingalan, Aurora. Naghanap ka ba ng mapupuntahan? Wala na kayong dapat hanapin pa. Nasa Maligaya Resort Park lang po yan. Matatagpuan sa Dingalan, Aurora, a peace zone. Yes, partner? Yes? Opo, ngayong tag-init, nabanggit na naman yung Maligaya Resort Park. Mr. Mad, opo. Marami ho diyang mga lugar, mga resorts na mapupuntahan ninyo sa tabi ng dagat. Napakagandang lugar ho yan kasi nandyan pa rin ang nature. Although nadapurak na ng mga illegal loggers yan, may mga natitira pa rin ho dyan. Kaya kung gusto nyo talaga ng nature, ay inaanyaya ako kayong bumisita. Napakaganda po ng highway niyan. Ayun. Made in China ang highway niyan. Mga inchik ang nagpinas yan at lahat. Hanggang ho doon yan sa Umiray. Yung Umiray po ang dulo ng Aurora. Ayun. Nakadikit po yan sa Nakar, Quezon. Kaya yan po, pasyalan ninyo, mag-enjoy kayo dyan at kayo ay talagang liligaya sa Maligaya. At hindi lang ho yan sa mga gumagawa ng pelikula, this is the best resort na pwede nyong magamit. Lalo na yung mga friendship natin na naghahanap ng lugar para pagdausan ng kanilang mga shooting, mga pictorials. At hindi lang po yan, pwede pa kayo magpakasal kahit sa ilalim ng tubig. Yes, Miss Anne. Yeah. Sabi ni Mr. Mad, made in China yung highway. In other words, disposable siya. Hindi bale, basta may nakikitang ginagawa. Ang importante naman kasi, kapatid, alam mo, marami tayong mga proyekto pero sa listahan lang minsan at saka sa mga resibo lang. Pero yung mga ganitong klase na kahit nasabihin na nating made in China, kung nakikita naman nating nagagamit at ginagawa, okay lang yon. The joke kasi yung made in China na disposable. It is a joke actually. Yes. Hindi, ang alam kong made in China, sabi nga ng iba, wag magagalit, no? Mga peke. Pero mahuhusay na ngayon. Mahusay na ngayon. Lahat ng umunlad na bansa ay pumasok sa ganyan, yung mga fake. Diyan ho nila na perfecto. Ayun. Siyempre, Pero kokopya ginagaya nila kasi sa iba, kaya nga peke Hindi, tawag. gagayahin muna nila. Ayun. Ang unang bansag doon ay fake. Pero Fake, as the time goes by, nai-improve nila yun. Nadi-develop pa nila. Oo, Ayun. katulad ng Taiwan, ganon. Kaya mabalik lang ako sa Baguio. Alam nyo, nagpuntang mga bisita ron, mahigit kumulang 2 milyon. Itong pinagbenga. Basta yung pinagbenga hanggang March something yan, nandiyan yan. Pero yan ang masasabi ko ay milyon nagpupunta riyan. Ngayon, na-concentrate kasi basta turista na nagpunta sa isang lugar, gumagastos ng may salaping ginagastos yan. Hotel, tubig, lahat pagkain. Accommodation. Kaya ang aking anyaya naman ay kumalat kayo sa buong bansa. Kumalat kayo. Puntahan nyo lahat yung mga
hindi nyo napupuntahan at mag-discover ho kayo. Napakagandang lugar dito na inyong dapat tangkilikin. Alam mo, Mr. Mad, nalibot ko yung buong, let's say, sabihin na natin, Japan. Nalibot ko yan. Kumbaga sa from north to south, no? Pero ang Pilipinas, hindi ko yata nalibot. Pero kung tutusin, mas maliit ang Pilipinas, di ba? Hindi naman maliit. Ewan ko lang, geographically. Scattered lang. Islands Ayun. tayo eh. Oo. Pero ang isang problema lang kasi sa Pilipinas, eto, gustuhin man nating libutin ang buong Pilipinas, napakahirap ng transportasyon. Una mahal. Hindi lang yun, wala ka na masakyan. Tama yun. Tama. diba? Kasi sa Japan, bumaba ka sa isang lugar. Yes. Kabit-kabit na Yeah. Very Yun ang convenient. sinasabi ko. Sasakay ka, palipat-lipat ka Kahit lang. mag-train ka lang, diretso ka train, na sa bus, pupuntahan lahat, mo, di ba? Ang problema doon ay dito ay sistema. Dito nga walang toilet paper sa toilet eh. Halos hindi ka makagamit ng palikuran dito eh. Sa tsura. Totoo yan. Sa airport lang nga, di ba? Tayo nang binansagan ng pinakamasamang Worst. airport. Oo. Kaya ang problema natin ay tayo. Ayun. Mawalang galang sa atin, ang problema ay Hindi lang tao. yan. Alam mo, Mr. Mad, no? Totoo yan. Kasi kagaya na lang ng mga obserbasyon ko sa mga pinupuntahan ko ring lugar. Dadatnan nila yung CR na maayos, malinis, mabango. Kung bakit yung pagtatapon lang ng kanilang ginamit na, sabihin na natin tissue, napkin, di ba? Tama. Hindi nila ma-shoot dun sa tamang basurahan. Yes. Yun yung mali natin, totoo yun. At hindi lang po yun. Bakit yung parang mas gusto pa nating makarumi kaysa makatulong sa Tama. kalinisan? Oo. Di ba? Oo. Kung bawat tao ay kagaya mo, malinis ang Hindi, Pilipinas. nagsimula lahat sa bahay, sa magulang, no? Yung breeding mo. Sa Japan, nakasakay ako sa tren doon at merong mga 6 na mga kabataan na elementary. At nakaupo sa harap ko, napuna ako na nagbukas sila ng mga candy, Candies. mga baon, ano. At Doon sila kinain nila, kumakain. sinubo nila. Mm. Ang isang nakaka-alarma, na nakakahanga, mapapahanga ka. Lahat sila, binulsa lahat yung Yung basura yung nila. Wrappers, papel, yung wrappers, totoo yun. binasura lahat. Totoo yun. Binulsa nila. Oo, dahil pag uwi nila, doon pa lang nila itatapon kung saan may Tama. basurahan. Oo. Disiplina lang ang kailangan. Yes, oo. At saka alam mo, Mr. Mad, Miss Ann, sa Japan nga, hahanga ka kasi, iwanan mo bukas yung bahay mo, walang magdider na pumasok. Hindi ka gaya dito, sarado na yung bahay mo, papasukin pa. Double lock na nga. Oo. Talagang minsan ang kapariwaraan, ang karumihan, ang kabahuan, minsan ang gagaling din sa kapwa natin. Sa atin mismo. Ayun. Oo, Sa atin from mismo. within sa atin, Pero sa ugali mga natin. kaibigan, gusto ba nating aminin na totoo yun? Dapat aminin natin. Kung ako man ay minsan, basta kumain ako sa loob ng auto, wala sa isip-isip ko, bubuksan ko yung bintana. Tatapon. Itatapo ko yung kanang mais na nakain ko, no? Tsaka ko lang malalaman na hindi pala Mali tama, ginawa mo. no? Hindi tama. Pero, yan ang diferensya natin. Pagka ininsulto tayo ng ibang bansa, Galit na galit tayo. ang una-una nagagalit dyan, mga politiko natin, mga congressman, mga senador, mga lahat. Pero lahat yan ay nagagaling sa kanila sapagkat wala ka mang makitang tapunan ng Basurahan. basura. Correct. Wala kang makitang dump truck sa Quezon City. Nag-increase sila ng pagkokolekta ng garbage. Nagre-reklamo lahat ng tao, pero ganun pa din ang Ganun pa sitwasyon. rin. Oo. At wala ka rin makitang ihian sa bawat kanto. Tapos, pag pumunta ka at lumakad ka sa mga kanto-kanto, mapanghi. Mabaho talaga. Ayun. Pero sa totoo lang, bawal ho yan. Ngayon, sa batas natin. Pero bawal lang yan pag may nahuli. Yun. Parang sa jaywalking din bawal tumawid sa hindi tawiran. Nakakamatay. Pag nahuli. Kaya tama itong programa natin na MAD. Alam mo, We are mad. hindi lang naman ang sakop ng programa natin ay yung Movement Against Dynasty na MAD. Tayo masasabi mo na rin talagang MAD
sawa na, no? Yun ba talagang dapat harapin na natin ang katotohanan. Pero, pag ginawa natin yung Miss Ann, Miss J, dapat meron tayong kapalit na solusyon. Yon. Hindi yung basta Magpapatikos tayo. magrarally tayo, banggi kung ano-ano mga pinagdadaldal natin. Wala naman tayong sinasuggest na ano Solusyon. man dapat. Diba? Yes. Ano man dapat. Kailangan natin magbago, Mr. Mad. Hindi, kaya nga sa pamamaraan nitong programa natin, yan ang gusto nating mangyari. Yun. Ipatid natin sa lahat ng mga nakikinig na, well, malamang alam na nila ito. Di ba? Correct. Pero Alam nila makakapulot sila ng mga katulad natin. Araw-araw nakakapulot tayo ng mga magagandang ideya. Na-remind. Yun ngayon ang ikakalat Yes. natin. Alam mo ba, Mr. Mad, naging ugali ko na ngayong manita ng kapwa ko. Kahit nasa jeep, halimbawa, merong kumakain, tapos tatapon lang kung saan. Alam mo ginagawa ko? Excuse me, miss, pakipulot mo nga yung tinapon mo. Mapahiya yun. Ang problema dito, pagka ginawa mo yon, Oh. Away. alam na niyang tama. Ang problema, away. Yeah. Hindi sila umabot sa karunungan na pwede silang tumanggap ng ganon. Sa ibang bansa, pagka sinabi sa akin, oy, huwag kang magsigarilyo, bawal ang sigarilyo. Pagka sinabi mo sa ibang tao yon, papasalamatan ka pa na na-appreciate nila na napapaalala mo sa kanila. Pero pag sinabi mo sa Pinoy yon, baka buwelta ka, ano ba pakialam mo? Yan ang mga Yun. problema natin. Pero Mr. Mad, sa awa ng Diyos, ginagawa ko naman yun, timing naman Pag sa tingin ko naman yung tao na pwedeng pakiusapan, Yun. awa ng Diyos, walang nagsasabing Oo. masama. Yun. Kaya mga kaibigan, alam nyo, napakaswerte ho natin dahil ang padre de pamilya na MAD is in the air ay talagang nagsusumikap. Hindi man manggaling sa bulsa na iba, kahit sa bulsa na lang niya, Laging sa bulsa niya. ayan. Pero hindi ho siya tumitigil na itama ang mga pagkakamali. At ipaalam sa bansa, tayong mga taong bayan, na ang atin lang naman po ay problema ho ng bansa, problema ho nating lahat. Dahil kung tayo ho'y boboto ng mga magkakamag-anak, di ho ba, kawalan na rin ho para sa atin. Kaya nga, napasarap yung huntahan natin sa lahat ng mga bagay-bagay na issues ng bansang ito. Ay sana babanggitin ko yung sinulat ni Jarius Bundok, isang talagang pinakakilalang komentarista at saka manunulat. Ito yung ang title nito ay Political Dynasts, Wars and Joblessness and Poverty. Ito na yung pamula pa ng umpisa sinasabi natin na walang gagawing mahusay ang political dynasty. Dito sa sulat niya to, ginawa niya na Political Dynasty worsens joblessness and poverty. Mahaba pa ho ito. Oh, Siguro sa susunod yes. nating programa ay mabanggit natin ito sapagkat karamihan ho ng Pilipino ay hindi na makabili nga ng dyaryo para basahin Kaya ho, ang radyo na lang ang kanilang kasi bubuksan mo lang yon. Maliban lang kung nagtitipid ka sa kamahalan ngayon ng Kuryente. pagsisingil ng kuryente. Lahat ho, ito ay kabit-kabit sa political dynasty. Kaya ito mga paliwanag natin sa inyo kung bakit ang kahirapan ng lahat ay may kagagawan ang political dynasty. At syempre mga kaibigan, kung mahal ho natin ang ating bayan, mahalin din po natin ang ating sarili. Unang-una, Yes. mahalin ang ating sarili. Yan ang una. The greatest Tama. love of all yan. Tama. Okay mga kapatid, wala na tayong oras. Siguro it's about time magpaalam na tayo, Miss Ann. Till next Monday, see you here at DWBL 1242 kHz. Matt is in there. And of course, Mr. Mad. Paalam mo sa linggong ito at kung sana magkita muli tayo sa susunod na Lunes. Salamat po. At syempre mga kaibigan, sabi nga po, sa tulong ng Panginoon, naway manatili ang programang Madis in the Air. Ang hangad lang po ng grupo ay maibigay ang problemang may solusyon, maitama ang mali, suportahan ng gobyerno sa kanilang tuwid na daan. At syempre, kung mahal natin ang bansa, nasa sa atin ang pagkakaisa.
Mahalin natin ang ating kapwa ay kapareho rin ng pagmamahal para sa ating bansa. Muli po, ito po si Miss J sa ngalan ni Mike. Maraming salamat po at mabuhay po kayong lahat. Mula sa top-rated music station ng dekada 80, ang WBL. Puli na naglilingkod sa inyo sa pamamagitan ng magaganda at piling-piling programa. Mula Lunes hanggang Linggo, aaliwin kayo ng aming kilalang mga komentarista at public service program. Ito lamang simpilan ng DWBL. Isang masagana at mabuting araw po sa mga diliw naming tagapakinig. Ito po ang palatuntunang tanglaw at subaybay mula sa puso. Ako po si Professor Aida Baybayan Bungge na maririnig ninyo tuwing Huwebes sa ganap na 10 hanggang 10 at kalahati ng umaga sa impilang DWBL 1240